Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome na naman po dito sa aking channel. Ayan, magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Itong interview po ni Mr. Christian Isguera kay dating Senador Antonio Trillanes IV, ano? Dito po sa interview na ito, mga kabida, inamin po ni Trillanes na nangangamba po siya, no? Dito ho sa galawan ngayon ng mga PMAers, no? Doon ho sa kanilang chatters, ano? Kasi maingay na daw sa kanilang chatters itong mga PMAers eh. Although, hindi niya binanggit doon kung ito po ba ay mga active, no, na mga PMAers, meaning mga official po ito ng militar, no? Pero may nabanggit sa dito mga kabida na mga dating general, yung mga retired generals, ano po, no? Okay. Pakinggan muna natin ito hong kanyang interview with Mr. Christian Isguera at saka magre-react ko tayo mga kabida. Narito po. Yun. And ito, no, yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Meron kasing mga Duterte, no? Lalo na sa mga retired ranks. And masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Ayan po, no? Medyo kinabahan po itong si Trillanes po, mga kabida, no? Dahil ho, siyempre naman, may mga plano po itong si Trillanes eh, no? At saka, kung sakali hong may ganito hong senaryo na magaganap, no? Siyempre, ang kinakabahan kasi itong si Trillanes baka ho, makabalik sa power po itong mga Duterte, ano po, mga kabida, no? Yan. Buti na binanggit po ni Trillanes yung movement dyan ho sa hanay po ng PMAers, ano? Kasi hindi ho malayo mga kabida yung posibilidad na may mga disgruntled talaga, no, na mga sundalo na active, no? Dahil ho sa mga nangyayari ngayon dito sa ating gobyerno, no? Kasi yun nga, yung issue po ng corruption, issue po ng hindi maayos na pamamalakad ni PBBM, no? Yun po yung kumbaga nagbigay ho sa kanila ng hindi magandang impresyon. Opinion po mga kabida. Pero hindi po natin pwedeng pagbawalan yung mga sundalo na may mga ganyang opinion. Kasi ho, unang-una po, may karapatan po yung mga sundalo, mga kabida, na magreklamo. Kahit na sinasabi po na meron pong prinsipyo dyan sa militar na obey first before you complain. Okay? Pero mga taxpayers pa rin yan. Ano? Diba? So, pag may hindi sila gusto sa gobyerno, they are free to, you know, express their discontentment, di ba? Enshrine yan sa ating saligang batas, di ba? Nasa Section 3, Article 4, o Article 4 ba yun o Section 3? Ayun. Bill of Rights. Di ba? Walang pinipili dyan, mga kabida, no? Masundalo ka man, masibilyan ka man, you have the right to express your opinion. Okay? Pero siguro, for delikadesa na lang po dyan sa militar, tinatago talaga nila yung kanilang saloobin po mga kabida. No?
Okay? Pero hindi tama yung sinabi po ni Trillanes na may mga ganyang galawan na po, no? Kasi diyan lang sa ano sa mga dating general na retired na po, no? Makikita mo sa social media mga kabida na very active talaga, no? Doon sa mga issues po ng pampolitika, no? Madami kasi akong nakikita sa social media eh, na mga dating general, no, na very active masyado, may mga post po sila dito na medyo maanghang masyado, no? Laban ho sa gobyerno, no? Okay? So, yun po. Hindi ho natin sila masisisi kung bakit ganyan yung kanila pong impresyon, kanilang sa loobin po mga kabida. Dahil ho, sa mga nagaganap ngayon, nangyari ngayon sa ating gobyerno, na kaliwat kanan pong issue po ng corruption mga kabida, no? Ito pong budget na ito, no? Itong national budget for 2025, napaka-controversial talaga dito, no? Okay? May budget po dito mga kabida sa 2025 annual budget na approve para ho sa militar. Medyo makarelate po sila dito, no? Ito pong budget po nila sa modernization funds o modernization program, ano? Yung kanila proposed budget ay nasa 50 billion pesos. Pero ang na-approve lang po sa BICAM at na-ratify po ng Senate, nasa 35 billion pesos lang po. So meaning, isa sila sa mga losers, mga kabida, no? Kung titingnan ho natin yung listahan po ng mga departamento o sangay po ng gobyerno na may mga budget po sa ilalim po ng 2025 national budget, ano. So, yung subsistence allowance lang po, no, ng sundalo. Although approved na raw, sabi po ni Speaker Romualdez, naibalita na po ni Speaker Romualdez yan doon ho sa mga high-ranking officials po ng AFP, no? Pero napag-alaman na yung budget pala, eh, hindi ho nanggaling kay Speaker Romualdez daw, no? Hindi ho sa kanyang pondo, kundi mismo sa pondo po ng militar. 'Di ba? According to General Romeo Poquis, ano? Kumbaga, parang ginigisa lang po yung mga sundalo po sa sarili po nilang mantika po, mga kabida. Yan. So, sino pong hindi magagalit dyan, di ba? So, yun po. Kahit na po na mga disiplinado yung mga sundalo, hindi ho may alis sa kanila yung kanilang patriotism eh, pagmamahal po nila sa bansa. No, pag may mga ganitong senaryo po na narinig ho nila, eh sila mismo eh may mga pag-agam-agam. May yung mga agam-agam po nila kabida na eh baka ano kayong mangyari pag magpatuloy ito, no? Parang ganoon eh. Kumbaga may mga ano sila eh, may mga tinitingnan sila sa hinaharap, ano po. Kaya yun, um, mayroong iba po sa kanila na expressive, no? Okay? Kahit na pinagbawalan, pero may mga iba sa kanila po, very expressive. Kaya hindi ho natin pwedeng ialis yan sa kanila. Kasi karapatan po nila yan. No? Yan. So, yun po mga kabida. No? So, pag hindi daw ito maagapan ng Marcos admin, according to Trillanes, eh baka ho lalala po ito, sasabog po ito. No? Ang pinangangambahan po ni Trillanes eh baka ho maka-recruit, maka-influence po sila ng mga mas maraming active. Ito hong mga retired generals daw mga kabida. No? So, titingnan na lang po natin yan kung ano pong magiging resulta. Ang sabi po ng iba, kunti lang daw yung generals, yung mga officers po ng AFP na pumanig po sa gobyerno, no? Pumanig po kay PBBM. Pero mas marami daw yung mga mas mababa pa, no? Na medyo disgruntled daw mga kabida, no? So, titingnan na lang po natin. Pero sa akin ito lang, I am not in favor with any armed struggle o gamit po yung dahas at saka armas para lang po to topple the government, no? Hindi ho maganda yan, mga kabida. May mga venues man tayo na pwede natin gamitin kung gusto ho natin palitan yung mga opisyal po ng gobyerno. Okay? May election tayo next year. Okay? May election din tayo sa 2028. Doon natin ilabas yung ating galit, mga kabida, no? Kung gusto natin palitan
yung hindi ho magandang sistema po ng ating pamamalakad po ng gobyerno dito sa bansang Pilipinas. So yan lang po. Para ho sa mga gusto pong mag-comment, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers mga kabida sa aking channel, you can subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po mga kabida.